Okay, kumusta kayo mga idol? So, Happy New Year sa inyo lahat, no? Shout out din pala sa lahat ng pamilya ko dyan sa Davao Oriental. Happy New Year sa inyo lahat. Okay, so medyo natagalan tayo mga load sa pag-upload ng bago nating video. Busy tayo eh. Busy ako kakaluto ng mga handa, mga loads sa Christmas at saka sa ano natin, sa media notes natin. So, medyo talent ko kasi, isang talent ko rin yung magluto ng, hindi ko alam kung masarap ba. Naubos naman nila, so ibig sabihin masarap na. Okay, so punta tayo rito mga loads. Conic sections tayo. So, nung last video ata, tapos na natin yung circle. So hindi ko na i-discuss yung circle na yun. So, medyo may pagkakahawig kasi itong tatlo. Itong parabola, ellipse at saka hyperbola natin. Okay, conic sections. So yan yung mabubuo kapag meron kang dalawang cone mga loads. Tapos kakat ka ng plane sa parabola kapag parallel doon sa dito sa axis na to, yung doon sa ano bang tawag dyan, yung lateral area na axis yung plane mo, parabola yung mabubuo mo dyan. Okay, kapag parallel naman sa x-axis or perpendicular sa y, sa circle. Then ellipse natin kapag hindi ka parallel or perpendicular doon sa dalawang axis mo. Ellipse yung mabubuo. Ito, yan. Then yung hyperbola natin kapag makat mo yung dalawang cone. Gumawa dyan ng hyperbola. Dito tayo mga load sa ellipse. So, meron kang elements ng ellipse. So, marami yan. Mamaya ko na lang i-discuss yan isa-isa. Pwede na rin dito. So kapag yung ellipse natin ay ganito, so nakaiga siya sa x, ibig sabihin yan mga loads, yung major axis mo parallel to x-axis. Yung A kasi natin ay nasa x-axis. A. So si A kasi is always greater than B pag ellipse. So ito yung minor axis mo, major axis mo to. So magkakaroon ka dyan ng dalawang vertex, V sub 1, then V sub 2. Yung V sub 3 at saka V sub 4 ng mga loads, yan yung co-vertex natin, tinatawag. Okay. Then, F1, F2, that is location of your foci, location ng focus. Then, directrix, yeah. Dalawang directrix yan, left and right. Yung magkakaroon siya ng d distance from your center of ellipse. Okay? So, tinatandaan yan mga loads. Ito, kapag yung axis natin hindi nag-rotate. In general form ka dyan, ax squared plus cy squared plus dx plus ey plus f equals to 0. So, wala yung B mga loads kasi ginagamit si B doon sa rotated axis natin para hindi nakakalito. Okay, standard form mo dyan, dalawa yan. Parehas lang naman yan. Nagkaiba lang yan sa A. Kapag si A kasi nasa x-axis, so ganito itsura nun. Nakahiga kay x. So, yung major axis natin, parallel to x-axis. A is greater than B. Then, kapag si A natin ay yung malaking value ay na kay Y, so yung major axis mo parallel to Y axis, nakatayo na yan mga loads. Ellipse natin, ganun na yan.
Noon lang. Pag si A nasa X, nakahiga kay X. Pag si A na kay Y, nakatayo kay Y. Okay? So, yung formula natin, so from your triangle, A squared is equal to B squared plus C squared. Kasi si A natin, that is greater than B and greater than C din siya. Dito naman sa general form natin mga lods, may characteristics din yan. Sa A natin, so laging hindi siya equal kay C. Kasi kapag equal siya kay C, circle yon. Okay? Circle yon. So, A times C always greater than 0 para matawag mo siya na ellipse. Okay, tayo doon. Okay. So, meron kang tinatawag dyan na distance ng directrix from center. So, ito yun. Yung D. Then, latus rectum natin. This one, mga lods. So, point na to hanggang dito. So, latus rectum ang tawag dyan. Then, meron kang eccentricity. Ano ba yung eccentricity na yon? Ito yung mga lods. F2B2 over, alam ko, ito. Yung center kasi yan, that is from your focus to ellipse all over yung from directrix papunta naman sa ellipse, or that is A minus C. Ito yun, ellipse pala, from vertex to your then from directrix to your vertex. Okay. Ang tinatandaan lang namin dyan mga lods dati, si Diala, dalawang baba. Diala, dalawang baba, EAC. So, nakaslash lang dito mga lods. Every 2 letters, mag-slash ka lang. Every 2 letters, mag-slash ka. Kasi, i-over mo kasi yan. So, si D natin, that is equal to your A over nitong E. So, yan, naging ganito yan. Yung latus rectum natin, si L, that is 2B squared over A. Yan. Then, si E natin, that is C over A. Hindi pala to slash mga lods. Equal pala yan. Yan mo na. Ganyan ko na eh. Ipalitan na lang natin mga lods. Ay, di ko papalitan pala. Delete natin. Baka malito kayo. So, si D. Diala. So, dalawang baba. EAC. Yan. Para maging ganito yan mga lods. Then your eccentricity, pag ellipse mga lods, that is 0. So, gitna, greater than eccentricity, less than 1. Sa gitna siya, ng 0 to 1. Yung value mo ng magiging eccentricity mga lods. Okay. So, kapag rotated axis mga lods, ano bang ibig sabihin? So, ito yan. Yung magkakaroon ka ng XY value. Okay. So, paano mo ma-check kapag ellipse siya? Ito yun. Check mo siya. Kapag B squared minus 4AC is less than 0, that is ellipse. So, paano natin sinusolve itong mga loads? Nire-remove natin itong XY na term. So, sinasubstitute natin dito sa general form. Ito
itong value na to. Yung x is equal to x prime cosine theta minus y prime sin theta. Yan, si y natin is x prime sin theta plus y prime cosine theta. May mga nadiderive to loads itong dalawang to. Pati to, yung wherein yung theta natin, tangent to theta is equal to b where a minus c. Si b, a, and c, ito yan. Ito, sa general formula. Ito, may derivation ito kung gusto nyo i-derive. May mga ibang YouTuber naman tayo dyan. So, tingnan nyo na lang. Paano tinirive. Okay, pagkatapos ng mga laws, pag substitute mo doon, magkakaroon ka ng bagong general form. Mawawala na yung x, y mo na term. Magiging ganito na yan. Parang ito na siya. Na dito. Yun nga lang dito, ang reference natin mga laws, dito ka na. X and y prime na ang reference dito. Yung angle natin, ito yan. Angle of rotation mo. From x-axis yun. Ganun lang kasimple. So, sample tayo mga loads. Hindang sample problem. Dito na tayo. Kasi madadaanan mo rin to kapag ganito yung problem. Meron ako dito. Given yung equation natin mga loads, 13x squared plus 10xy plus 13y squared plus 6x minus 42y minus 27 is equal to 0. Okay, tinatanong niya what kind of conic section. Although alam natin na ellipse mga loads, check pa rin natin mamaya kung totoo ba na si ito is less than 0 para maging ellipse. Okay, elements of an ellipse. Pinapahanap lahat. So, kunin natin yun para walang nakaligtas. Okay? So, diskarte mga loads, ganito. Sulat mo kaagad kung ano yung mga coefficient. So, ito yung kay x squared, kay xy, y squared, kay x, kay y, then yung constant natin. I-check. So, ito yung sinasabi ko kanina. So, b squared minus 4ac. So, substitute mo lang to. So, 10 squared minus 4 times 13 times 13. Negative 576 mga loads. Less than 0. Since negative naman. So, ellipse siya. Okay? So, from our formula ng tangent to ito mga loads, which is equal to b over a minus c. Kung mapapansin mo dyan mga loads, a minus c, that is 13 minus 13, 0. Cannot be, di ba? Pag any number over 0 cannot be. Yun, ang ibig sabihin ng mga loads natin, si 2 theta, that is equal to 90 degrees. Okay? So, si theta natin ngayon maging 45 degrees. Kapag 0 ang denominator mo loads, 90 degrees na agad yun. Therefore, yung sin theta mo is sin ng 45 degrees. Ito yung lalabas. Store mo lang sa A mga loads. Store mo sa A. So, 991 ES ang gamit ko fx. Then, si cosine theta, ganun din. Store mo siya sa B. So, itong dalawa na to, substitute natin dito sa x kanina. X prime cosine theta minus y prime sin theta. So, dito kay y naman, x prime sin theta plus y prime cosine theta. So, ito na siya mga loads. This. So, cosine, nasa B. So, bx prime minus ay prime, then si y, ax prime plus by prime. Okay, substitute natin naman to ngayon dito sa general equation natin para mawala yung xy term. So, ito siya. So, 13 times yung x. So, bx prime minus ay prime squared. So, yun. So, dito naman tayo sa 10xy. So, 10 multiplied by x, bx prime minus ay prime multiplied by your y. Ito siya. ax prime plus by prime. Plus, ito tayo.
13y squared. So 13 multiplied by si y, ax prime plus by prime squared plus tayo 6x. So 6 times by prime minus ay prime minus 42y. So negative 42 times ax prime plus by prime. And for the constant, negative 27 equal to 0. Ginanito ko na siya mga lods para mabilis na. So, prenogram ko na lang. So, sa x, y prime, isa-isa rin yan. Napod dito, ano ba yung x, y prime mo? Diba? 13 times b squared. Ito yan. 13 times b squared. So, pangalawa. So, dito ka ngayon. So, ano yung x prime mo? That is 10 multiplied by b multiplied by a. Ito lang yan. So, x prime squared. Same din dito. So, x prime squared kapag a squared mo to. So, 13 times a squared lang. Okay. xy term tayo. So, dito, paano maging xy term mo? So, kapag si b multiplied mo ng negative a. So, times 2 yun. Dito pa lang yun sa loob. May labas ka na 13. So, kaya maging 13 times negative 2 times d11 times d12 4 times b times a prime. Negative naman yun. Yung sagot na. Okay. Dito naman, baliktaran yan. Yeah. So, ito yan. Ito times nito. So, b squared yan. Plus this y term to. Saka to. So, negative to. Times nito. Times mo pa ng 10. Actually, 0 yun mga lods pagdating dito. Pagdating naman sa term na to, so si xy natin, so ganun pa rin. 13 times positive na ngayon ang magiging sagot mo. Kasi positive to. Times 2 a times b. Okay, y is prime squared. So dito, sa-assign mo ulit mga lods. So negative a squared naman yon, maging positive times 13. So 6.5 pa rin yun. Dito naman is positive or negative a times b. So magiging negative yon times 10. Yan. Okay, pagdating dito, yan, positive b squared times 13. Okay, x prime. So dito lang yan. So meron ito ang 6 times b. Dito naman negative 42 times a. Y prime, so negative a times 6, then ito negative 42 times b. Constant, so siya lang nag-iisa. Then sa summation mo yan mga lods, plus mo to, plus mo to, plus mo to, plus mo to, ito yung lalabas. Ano tong mga to? Ito na yung constant, o coefficient mo. Nung nito, magiging new general form. So, 0 na to kung mapapansin mo mga lods. So, ito na yung a prime mo, c prime, d prime, e prime, and your constant siya. Okay. So, medyo okay lang naman siya. Ang prone lang ng mistake dito mga lods. Saan ka magkakamali? Dito. Dito ka lang magkakamali. Kasi hahaba kasi yung formula mo dyan. Pag-combine mo ng like terms, medyo yun yung critical na point. So, isang mali mo lang doon, mali lahat ang magiging value natin. No, coefficient. Itong magiging bagong term. Pwede nyo sundan yung ganito, yung table mga lods. Pwede rin yung basic solution. Walang problema doon. Then, ko-combine like terms mo lang ito. Pag i-combine mo na like terms. Yung coefficient lang naman yan.
Okay? So, next dyan mga lods, dahil meron ka ng general form, i-standard form siya ngayon. Kaso, no-note mo lang lagi yung mga lods, ang reference axis mo yan, yung rotated axis na, yung x prime and y prime. Ito, na-rotate ko siya. So, x prime and y prime na yung na reference axis mo. Bali, ito, wala na siya sa xy na, sa xy. So, natanggal na siya rito. So, gaganituin mo siya ngayon. So, combine like terms ka ngayon, di ba? So, ito yung C. Ito yung A. Ito yung ang magkaparehas dyan mga lods, itong dalawa, si AD saka si CE. AD, CE, diba? Ito yun, AD. Nilabas ko na, pinactor out ko na yung 18 mga lods. So, pag 18 multiplied by nito, lalabas niya nito. Si D prime. Same din dito sa CE natin. Pinactor out ko na si 8. Pag multiply mo yan dito, ito yan. 33. Okay? So, si constant equal to 0 naman ito mga lods. Equal to 0. Si F natin nilabas. Pinunta ko na sa right side, kaya positive na siya. So, pag negative, maging positive siya. To the right. Okay? So, yung process lang natin. Program ko lang ng ganito para magamit ko siya mga lods pan-check. Kahit wala akong sini-check. Ayan. Magiging 18 is equal to 8. Yan. Positive 8 y prime. So, minus. So, over 2 lang naman yan. Ito, over 2. Ito yon. Squared. Ren, over 2. Ito yon. Squared. Ini perfect square natin. Okay? Equals to your constant. So, kung ano yung in-add mo rito, i-add mo rin sa kabila. So, di ba ito yon? Negative, yung 9 na yan, ito yon. Negative 0.7 o 711 squared yon times 18. Magiging 9. Then, negative 2.12132 squared. Yung positive yun times 8. So, 36. Okay, sa pangatlong kukopyain mo lang to. Equal yan sa summation nito. So, 72 yan mga lods. So, itong term na to, divide natin siya ng constant para maging 1 over 7 itong siya over 7 dito. So, 18 over 72, that is 1 over 4. Then, 8 over 72, that is 1 over 9. Okay, meron ka na ngayon nito. Dahil mas malaki si 9 kaysa kay 4, therefore, ito yung A. So, si A natin nakaupo kay Y. So, ito yung A natin. Ito yung B. So, ayan na yan. A squared natin is 9. B squared mo is 4. So, si A natin is 3. B is 2. Okay, makakadraw ka na dyan. Makakagraph ka na ng ellipse. Kaso, meron ka pang isa na kailangan. This is your center. Since standard form naman to, so yung center mo ngayon, makukuha mo. So ito lang yung h prime mo, 0.707 positive, then 2.0. Ito, mula rito. Si h prime ko ngayon, ito yon. So, si k prime ko. Bigyan ko ng prime mga lods kasi ang reference axis mo nga dyan. Ito, so ito. Okay? So, kung meron kang center na ganyan, paano ko yan i-convert into h tsaka k? So, in terms of, with respect to x and y, gamit to mga lods. Ito. Palitan mo lang. Si x as your h, then si y your k. So, h prime cosine theta minus k prime sin theta. K is equal to h prime sin theta plus theta. Pag substitute mo yan mga lods, yung value na to, at saka yung theta natin ng 45 degrees dito, so
So, dito, magkakaroon ka dyan ng h which is 1 and k which is 2. Ito na yung center mo mga lods. Okay. So, center mo na to. Pwede mo na ngayong i-graph si si ellipse natin para hindi ka malito. Ito lang kailangan mo dyan para mag-graph mo siya. Kung mapapansin nyo mga lods, sa graph, with respect to, ito na yung graph niyan. Trinowing ko na yan. X prime at Y prime. Tingnan mo. Si h ko ay 0.707. So, ito yan. Narito, pupunta doon. Positive siya eh. So, nasa right side siya ng Y prime. Ito yung point na yon. Pag i-project ko yan dito, halos hindi man yan aabot ng 1. So, 7.7. So, tama to. Okay. With respect to x-axis, so from x-axis, 2.12 daw siya. So, ito yan. 1, 2, 3. So, nasa gitna siya ng 2 and 3. Yan. So, ito yon. Tama rin siya, di ba? Kapag x prime, y prime ako. Ngayon, ko-convert ko siya kasi sa x and y. Ito, paano naman naging ganito yon? Yan, pag-convert ko sa kanya, tingnan nyo mga lods. Itong point na to na center, nasa negative 1. Yan, negative 1. Then, nasa 2 siya ngayon. 1 and 2. Yan. So, with respect to x and y prime ako, si ellipse natin ay nakatayo kay y dahil si a natin na kay y prime. Ito. Diba? Bakit? So, importante ito mga lods. Bakit? Pagkuha ng ibang elements natin, pag magkamali kasi nung pag-graph, magkakamali din yung yung ibang elements mo. Ang tama lang doon, yung a squared, b squared, c squared. Tsaka yung dialat, dalawang baba, iasi, tama, yon. Pero yung magiging coordinates mo ng mga vertices at saka ng mga focus natin or ng foci natin, magiging mali yon pagka ihiga mo yan. Okay? So, next dyan mga lods, kunin natin yung vertex natin, itong dalawang vertex nito. So, para hindi ka na magkamali, hindi gamitin mo na itong tama, totoong value. Or kung sanay ka, pwede naman x prime, y prime pa rin yung reference mo mga lods pagkuha ng vertices natin. Ito yung mga focus natin. Ko-convert mo nga lang siya gamit tong equation na to. Bali, kukunin mo muna yung mga value ng x prime, y prime nila. Tapos ko-convert mo siya ngayon. Or pwede rin, meron ka ng totoong value, gamitin mo na lang siya. Paano yon? So, ito yan. May angle ka naman na 45 degrees. So, kukunin mo yung tangent ng 45. Well, 1. Ano yung 1 na yon? Yun yung slope ng minor axis natin. Ito, or yung x prime axis. So, okay. So, yun yung mga lods, parallel naman yan yung minor axis mo doon sa x prime. Okay. So, yung inverse negative niyan, yun yung magiging slope ng perpendicular, which is your y prime, so, or yung major axis mo. Yan. Okay. Pagkuha ng vertices B1 and B2, marami yan maraming way ng pag-solve. So, basic muna tayo. By slope ka. So, B1, B2 ngayon, ito yon. So, negative 1 yon mga lods. Major axis tayo. Negative 1 yung slope niya. Kailangan 2. Meron ka ng vertex na 2 So, 2 minus y is equal to your negative 1 which is your m. Yung slope natin, multiplied by negative 1 na
h natin minus x. So, simplify mo yan, lalabas si y is equal to negative x plus 1. Or, pwede rin yan baliktaran yung mga lods, y minus 2 is equal to negative 1, negative x minus 1 or x plus 1. Yung baliktaran yan, paras lang yun. Kaya ano yung pangalawang equation natin? Yung pangalawang equation natin mga loads, dito tayo sa distance. So, alam naman natin na ito ay 3. Diba? So, from your distance formula, so x squared plus y squared is equal to your d squared. Ito yun. If 1 minus x squared plus 2 minus y squared, that is equal to 3 squared or 9. Equation 2. So, substitute mo lang tong 1 sa 2. So, type mo sa calculator ngayon, ito. Bali, cy, pinalitan mo lang nito. Okay? Pag ma-solve mo yan mga loads, ma-type mo na yan. Shift calculate ka. So, that is solve for x. Press mo muna yung 10 mga loads. Type ka muna ng 10, then equal. Ibigay sa'yo to. Then, shift calculate ka ulit. Dalawa kasi maging value mo ng x para makuha mo na yung isang value mga loads. Then, sabihin mo negative 10. Ibigay sa'yo dyan negative 3.12. Okay. Baka itatanong yung mga loads, saan ako kumukuha ng 10 o negative 10. Ang binabase ko lang yan dito sa maging a ko. So, since a ko naman is nasa 3 and 2, so, siguro maximum na magiging ano na ng value nung magiging coordinates ko is 10 and negative 10. So, bibigay niya kasi sa'yo yung malapit na value doon. Assumption mo to na value niya. Ito, in-assume rin na negative 10. Pinakamalapit is negative 3.2. Okay. So, kung meron ka nito mga loads, itong mga value na to, that is your dalawang value ng x. Dalawang value ng x, substitute mo yung value na yan dito. Kapag si x is 1.12, substitute mo sa equation 1, bibigyan ka niya ng y. Pag si x is negative 3.12, substitute mo sa equation 1, bibigyan ka niya ng value ng y din. So, ito na yung vertex 1 mo at vertex 2. From our graph, ang vertex 1, 1.12, then negative 0.12, ito yan. Diba? Positive si x. Then, nasa baba, negative si y. Then, vertex 2 natin, ito yan. So, negative si x, positive si y. Okay. Mag-check natin yan mga loads sa graph natin. So, for example, itong B1 natin. So, yan. 1. 0.12, halos lagpas lang siya ng 1. Then so y, hindi man naabot ng negative 1. Yun siya. Same din dito, negative 3. So that is 1, 2, 3. Yan, hindi man siya lalagpas ng negative 4. Yun. Then sa y naman nito, 1, 2, 3, 4. Yan, hindi man siya lalagpas ng 5. Okay, co-vertices tayo mga loads. Ito yon, yung dalawang to. So, yung slope natin doon, palitan mo lang ng 1. Ito. So, ito na siya. Sa co-vertices natin. So, y minus 2. So, same pa rin naman. Sa center tayo mag-ano. Is equal to 1 na. Y is equal to x plus 3. Equation 1. Equation 2 natin, so, ito pa rin yan, y squared plus ito, kung x squared is equal to, ito na siya, ano ba to? That is 2. So, squared noun is 4, equation 2. So, same sa ginawa natin dito, substitute mo si equation 1 to 2, and, yan siya. Shift calculate ka ngayon sa calculator mo, pag type mo ng 10 equals, ito bibigay sa'yo. Then,
Negative 10, ito naman. So, substitute itong dalawang value dito sa equation 1, bibigyan kanya ng value ng y. So, ano to? Ito yung b sub 3 mo. This 1. Positive 0.4. Hindi siya lalagpas ng 1. And y, 3.4. So, 1, 2, 3. Hindi siya lalagpas ng 4. B4, ito yan. Negative 2. 1, 2. So, hindi siya lalagpas ng 3. Y is, yan, nasa halos sa gitna lang. 0.586. Okay? So, focus. So, hindi ko nalagay dito mga lods. So, dito lang yan. So, kukunin mo lang yung value ng C. Dito yan. Ito. Itong dalawang ito. This one. F1 sa F2. Ito yan. So, from A squared is equal to B squared plus C squared. Si C squared natin yan is 5. Since nandito siya, sa point na to, gamitin natin yung slope ni your axis natin. So, negative 1 yan. Then, you have an equation 1. So, negative x plus 1. Same lang dito. Magiging equation mo. So, B1C. Then, magbabago lang C, equation 2. Dahil 5 na yung magiging distance squared mo. Narito pumunta doon. That is 5. 5. Yan, yung C squared. Substitute mo ulit siya sa calculator mo. As you calculate, kapag 10, bigyan ka nito. Kapag negative 10, bigyan ka niya ng value. Then, itong dalawang to, substitute mo sa equation 1, bigyan kanya ng y. So, F1. So, 5.81, saka 0. Ano. So, dito yan. Ito yan yung value. So, F2 natin, negative 2.8, saka 3.88. So, yun dito yan. Na focus. Or na cosine natin. Okay, for your, diala dalawang baba i-assay. So, ito yun. Directrix natin ngayon, 4.02. Then, latus rectum, 2.66. Then, E natin is 0.7, which is correct. So, nasa gitna siya. In between siya ng 0. Baga maging ano mo kasi is ito. Nasa gitna siya. Ng 0 tsaka 1. So, pag i-graph ko yan lahat mga lods, yung ano natin. Ito yan. B1, B2 natin kanina. Then, yung B3, B4 mo. So, yung F1 mo. Ito yun. Yung F2 mo naman. So, center, negative 1, 2. Then, magkaroon ka ng dalawang directrix. Itong D mo, na 4.025, ito yan. Mula rito sa center, pupunta dito. So, greater than siya doon sa A, which is 3. Yan. Yung latus rectum natin, L. So, ito yan. Kapag mag-draw ka ng parallel line dito na mag-intersect sa ellipse natin, perpendicular dito sa major axis. Yan yung distance na yan. 2.666. So, this one, yan. Ito. Latus rectum. Dapat tatama siya doon sa foci natin. Okay? So, ganyan lang mga lods. Ganyan lang kadali yung ellipse natin. Hindi masyadong problemahin. Magiging problema lang yung mga lods kapag combination ng ellipse and hyperbola, or combination ng ellipse and parabola, or ellipse and circle. Kakaroon kasi doon ng mga ibang dadagdagan ng elements additional. Meron ako ditong second solution and third solution. Abangan nyo lang mga lods. So baka magustuhan nyo rin. Ito kasi medyo basic na basic to eh. Ang importante lang naman, susundan nyo to. Okay, minsan, hindi ganito ang magiging problem natin mga lods. Minsan, given to, pabalik ka ngayon. For given yung mga to, tapos kukunin mo yung general equation, pabaliktad ka.
or kukunin mo yung standard form so pabaliktad ka. Pero lahat ng ano dyan mga loads elements andyan na. Okay. Ayos tayo rito. Nice game. Bien. Review lang. Solve lang ng maraming problems. Para pagtapos nitong taon, uh, ayos, master ka na sa Ellipse. Okay, nice game tayo mga lods. Thank you.